mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino Channel, ang ipong lingkod. This is Jam the Filipino Channel, ang ipong lingkod. So today is February 3, 2026 at tayo ngayon ay papunta na dito yan sa may ating pick up location. Dito yan sa may MacArthur Highway, landmark, dito yan sa may Karuhatan, Valenzuela, at dadalhin po natin yan sa may St. Louis College, Valenzuela, sa may Maysan Road po yan, Maysan, Valenzuela. Okay, sa may magbabalik po tayo mamayang konti po pang nakakuha na po natin siya. Disclaimer lamang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Tayo dyan. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paano po? Hindi tayo nakapag-play. Alam na natin ang dahilan kung bakit. Ano po? Paano po? Jojo Ang, tapos wag party list. Na pinagbibintangan conduit ng district engineer ng Batangas na si Calalo. At tinangka daw suhulan, di ba? Tama. Si Levistre ng 3 million para pumayag po sa mga proyekto maanomalya. Si Congressman Momo, ano nangyari sa kanya? Yung mga magkapatid na Yap. Ha? Yung magkapatid na Yap, mga kapuso. Si Congressman Momo, chairman ng Committee on Public Works, na ayaw hong bumitiw sa komite maski na nagmumura ang conflict of interest na Lantad na lantad. dahil merong mga proyekto sa gobyerno ng kanyang pamilya, yung dalawang magkapatid, yung Although Yap. sabi niya, nag-divest siya. Si Momo. Naman, baka ghost divest yan. Dahil mo. Momo eh. I mean, I can go on with the list, pero mauubos ang oras natin dahil 67, baka nga nadagdagan pa, di ba? Ang House of, ang mga contractor, dito po sa House of Contractors in Congress, mga kapuso ngayon, ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, pinahihirapan kasi kami. Yan. Pinahihirapan kami ng pamunuan ng Kongreso sa pag-access do sa SALN na mga kongresista na subject ng investigasyon. Kaya di daw nila matapos-tapos yung investigation, di ba? Mahalaga kasi yun eh. Wait. Merong napabalitang kontratista na ang pumasok sa kanyang bank account ay almost $500 billion. $500 billion yan ay recorded? Recorded, nandun sa bank account niya, pumasok, lumabas, pumasok, lumabas. Na-investigahan ba ng AMLAC? Reportedly, that same congressman ay na-freeze na yung asset. Na-freeze na yung asset, no? Pero wala pa siyang kaso. Bakit frozen na? Yun nga ang problema. Kasi nga, pagka hindi mo siya sinampahan ng kaso pwede kayo kailangan i-lift yan. Totoo yan. Diba? So, ano na naman, nakawala na naman siya. Beltahan ka nun di ba? Kaya nga, napakatagal, napakapuso. So, Speaker po, GT. Ayos na. Ano to, all boys club pa rin? Yes, anong patakaran daw kailangan dumaan sa plenary? Plenary daw, bago pakawalan. Never been done, Joel. Ganun ba doon? Hindi yan naging sistema sa Kamara. Ang lumang sistema, hindi ko na alam kung may bago silang patakaran sa SALN. Pero ang dating sistema, kung ikaw may-ari ng SALN, Congressman Joel Rezubel, ako'y ordinaryong mamamayan. Gusto ko makilot masilip ang iyong SALN dahil kongresista kita. Kailangan ba padain pa sa... Magpapaalam lang ang Kamara sa iyo. Hinihingi na isang ordinaryong mamamayan ang iyong SALN, papayag ka ba? Ganun ang pala eh. Pero never na sinasabi noon na magpe-plenary pa kayo. Ang alam ko, Supreme Court ang may ganon. Okay. Na dinadaan sa ANBAC yung pagpapaalam kung i-release ang SALN ng mga Pero sa magistrado. Kongreso hindi. Never. Ayun, mga kapuso. Ako, bibigyan ko ng benefit of the doubt si House Secretary General Garabut. Makapipito sa kanya. Pwede. Diba?
pagnanakaw sa kapan, tuloy sila sa kanilang pagtarampong dahil hindi sila ginagalaw. Hindi ho sila ginagalaw. Eh, sa totoo lang, hindi naman talaga dito. Ang kalabuhan ng pagtarampong sa mga kamanapay. Ano yun? Hindi naman complaint na. Nahawa ka na ulisahan yung statement complaint laban sa dalawang mataas na ligan ng bansa on issue of corruption. Kung kayo nagtaplik kayo na sarili niyo ba? See? Mga kapuso. Eh, alam mo, Wengay, itong mga kongresista na maniniwala na ako na meron silang ating-ating. Talaga ba? Hindi sila tinatabla ng diya, mga kapuso. Ano ba lang? Diya ako, diya. Kaya, ito lang mga kapuso. Pagka hindi sinampahan ng kaso, eh, hindi ho nila pwede i-increase po ng AMLAC o never yung kanilang pong assets. So, magagamit at magagamit po nila yan, mga kapuso. Ang kailangan mo natin ay kolektibo magsisikap na papanagutin ng mga mandarambong. Eh, talian po ninyo habang naniniwala pa ang mga Pilipino na merong Ayan, so drop na natin siya. No? Maraming salamat po. God bless. Paano po?